Binalang ipapakontempt si Atty. Harry Roque matapos niyang makasagutan si Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo. Inihain naman ng Solicitor General ang kanilang co-warrant of petition laban kay suspended Mayor Alice Guo para ipawalang bisa ang proklamasyon sa kanya bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Saksi, si Mab Gonzalez. Actually, as I said yan, earlier, excuse me. excuse Ma'am, excuse me. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a right. resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. One more, I apologize. I will cite you in contempt. Mainit ang sagutan ni Senate Committee on Women Chair Senadora Risa Ontiveros at Atty. Harry Roque sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo. Let us be fair, because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies. Ipinatawag si Roque sa pagdinig matapos madawit ang pangalan niya sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Itinanggi ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99. Ang kliyente raw ni Roque, ang Whirlwind Corporation, na may-ari ng lupang kinatitirikan ng Pogo Hub. Tinanong din si Roque tungkol sa paglutang muli ng kanyang pangalan kaugnay ng bahay sa Tuba, Benguet kung saan inaresto ang dalawang dayuhang konektado umano sa Pogo sa Bamban, Tarlac, ang bayan ni suspended Mayor Alice Guo. One of those apprehended in the Tuba, Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He has already defrauded 100,000 people. Inamin ni Roque na isa siya sa mga may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang tinarget na bahay. Tiniran ko po yan nung ako po umalis ng gobyerno. Hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. Ayon kay Roque, ang umuupa raw sa bahay ay isang Chinese national na legal na nasa bansa. At ang lalaking inaresto ng Bureau of Immigration ay partner ng umuupa. Nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, na akin namang itinatanggi po. Humarap din sa Senado si Nancy Gamo, ang accountant ni Alice Guo. May indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Hindi po, kasi ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. Si Dennis Cunana naman na naging authorized representative ng Lucky South 99 sa Porac at Hong Sheng na nasa Bamban Pogo Hub, sinabing nilakad lang niya ang application ng mga ito sa PAGCOR bilang consultant. Pero nasan nga ba ngayon si Alice Guo? Inihain na ng Solicitor General ang co-warrant of petition laban kay Guo para ipawalang bisa ang proklamasyon sa kanya bilang alkalde. Sa petisyon ng Solicitor General, iisang tao lang daw, sina Alice Leal Guo at si Guo Waping, batay sa kanilang fingerprints na sinuri ng NBI. Hindi raw Filipino citizen si Guo. Batay sa mga dokumento, sina Guo Jianzhong at Lin Wenyi ang mga magulang ni Guo Waping. Sina Angelito Guo at Amelia Leal Guo, inimbentong mga individual lang na nilikha para mapeke ang birth records ni Guo Waping. Certified din daw ng Philippine Statistics Authority na walang record ng birth, marriage o death sina Angelito at Amelia. Sa kabila ng peking impormasyon, nag-apply at na-issuehan pa rin ng Philippine passport si Guo Waping sa pangalan nila ni Alice Leal Guo. Ayon sa Solicitor General, maituturing na serious dishonesty o matinding pagsisinungaling ang pagdedeklara ni Guo na Pilipino siya sa kanyang mga dokumento gaya ng passport at certificate of candidacy. Gayon din ang kanyang pagkabigong magbigay ng makatotohanang sagot sa mga pagdinig ng Senado. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Guo na ayon sa Bureau of Immigration ay nasa Pilipinas pa rin.
Inaasahan namang aalis ng Pilipinas ang 20,000 dayuhan na nagtatrabaho sa mga pogo kasunod ng idineklarang pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Ayon sa Bureau of Immigration, 75% to 80% ng mga ito, mga Chinese national. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.